Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. So ngayong araw na ito ay ginugunita natin ang mga banal na anghel na tagatanod o guardian angels. Kung noong September 29 ay pinagdiwang natin ang kapistahan ng mga arkanghel, sina Gabriel, si Miguel at si Rafael, ngayon naman ay ang mga guardian angels. Meron akong isang hindi makakalimutang comics na nabasa ko nung ako'y bata pa. Uso kasi nun yung mga comics, no? Yung mga libro na merong illustrations. At doon, sa nabasa ko ay tungkol sa pagpili ng mabuti at masama bilang isang bata. Doon sa illustration, mayroong isang anghel, doon sa kanan, tapos doon sa kaliwa, ay image naman ng evil o ng masama. Hani? So ngayon, palagi daw yung anghel na tagatanod, natutuwa siya kapag mabuti ang ginagawa ng isang bata. Nalulungkot siya kapag masama ang ginagawa ng isang bata. Pumapalakpak siya kapag ang bata ay mabait. Umiiyak siya at yung diablo ang pumapalakpak kapag ang bata ay hindi mabait. So nanatili sa aking isip yung ganong larawan. But anyway, maganda na maituro natin sa ating mga anak, sa mga bata, yung panalangin para sa guardian angels. Hindi ho ba? Magandang ituro ninyo sa mga apo, sa mga maliliit na bata. At ano yung panalangin na iyon? Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Alam po ninyo, nakakatuwa yung panalangin na yan. At unawain natin na ang nagdadasal ay isang bata. Kung isang bata ang nagdarasal, hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Siya'y bata. Hindi ba? Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili sa mga taong may masamang tangka sa kanya? Siya'y bata. Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili sa nakaambang panganib? Siya'y bata. Maliban sa hindi pa sapat ang kanyang isip upang mawari kung sino ang nagtatangka sa kanya ng masama o hindi. O minsan, maaaring yung pagdatal ng panganib ay hindi niya masyadong nararamdaman. Wala siya sa kaisipan na may panganib darating. For example, siya ay naglalaro, hindi naman niya iniisip na baka ako masagasaan. Tatakbo lang siya basta sa gitna ng kalsada dahil siya ay naglalaro. Akit lang siya basta sa puno, hindi niya alam na siya ay mahuhulog. Sinusunod lang niya yung sinasabi ng kanyang isip, karakaraka. No? Kaya kailangan niya ng panalangin. Ngayon, kapag ang isang bata ay nananalangin ng ganito, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Para bagang yung kaniyang buong sarili ay pinagkakatiwala niya sa pangangalaga ng kanyang mga anghel na tagatanod. Kaya minsan may mga nangyayari sa mga bata. Nasabihin natin, paano kaya nakaligtas yung bata doon? Parang himala. Minsan may nangyayari sa kanya. Nahulog pero parang hindi naman siya nasaktan. May mga ganyan, may mga ganong nangyayari sa mga bata. At sasabihin natin, siya'y ipinag-adya ng kanyang mga anghel na tagatanod. Siguro sa buhay natin, ganun din. Kaya may sinasabi ng Panginoon, kahit kayo tumanda na, malibang kayo maging kagaya ng mga bata, hindi kayong pakapasok sa kaharian ng Diyos, sa pinaghaharian ng Diyos. Paano yun? Siguro kahit hindi na tayo bata at lumaki na tayo, every now and then, let us continue to pray the prayer to the guardian angels. Lalabas
ka, dadasalin mo pa rin yun. Para bagang sabihin mo, naku, di ko naman alam ang mangyayari sa akin diyan. Kahit pa sabihin mo ikay matanda na. Minsan tayo nakakalimot. Minsan hindi tayo masyadong maingat. Pero gayon pa man, katulad nung tayo bata pa, ipinagkakatiwala natin ang ating sarili sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga anghel na tagatanod. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, huwag ninyong mamaliitin ng mga iyan. Lalo na mga bata. Sila binabantayan ng mga anghel. Hindi ko sila pinababayaan. At sino mang humamak sa kanila ay parurusahan. Okay? Kaya yung ating ugali, childlike, kagaya ng nasabi natin nung linggo, si Santa Teresita ng Batang Jesus, childlike, kahit tayo malaki na, kahit tayo tumanda na, aminado tayo ng maraming bagay na hindi natin kayang ibigay sa ating sarili. Kaya kailangan natin ng tulong ng mga anghel, ng ating mga anghel na tagatanod. At sila'y natutuwa na tayo ay tulungan. Basta pinagkakatiwala natin ang ating sarili sa Diyos sa pamamagitan nila. Amen.